Ang tao habang nabubuhay, liban na lang sobrang tanda na, o sobrang bata pa, o sobrang mahina dahil sa kasakitan, ang tao dapat naghahanap buhay, kinikita ang kinakain niya. Hindi yung wala ka namang kinikita, nag-electric fan ka pa matulog. Hayaan mo nang pawisan ka. Di ba? Yung damit ka ng damit, gastos ng gastos, ang ginagastos sa damit, tubig sa paglalaban ng damit mo, kuryente sa pamamalansya, tapos pakalat-kalat ka lang naman, wala ka namang ginagawa, hindi bali ng lukot ang suot mo. Lumalaki lang ang gasto sa buhay. Ang kinakamit ng mga wax sa buhok ay kutakot-takot, pahingi pa na hingi ng pang-load, ang gusto pang cellphone, yung may folding bed sa loob, wala namang kita. Puro yabang. Yung mga ganon, ang mga nagugutom, o kaya yung mga ganon, ang sobrang kawawa, ang mga kamag-anak na kumikita dahil nakadagan, nakasipsip, no, ng dugo ng kapwa. Dapat, pinapayagan natin, tinutulungan at pinapalakas ang loob ng mga naghahanap buhay talaga. Paano ginagawa yon? Huwag istorbohin. Merong mga kamag-anak, may kaisa-isang nagtatrabahong anak, may sakit yung isa, yung pang may trabaho ang pa-absent din para mag-alaga. Ito na nga lang ang kumikita, ang daming mga walang ginagawang kamag-anak, yung kumikita pa ang inaabala. May mga babaeng walang ginawa kundi mag-text sa asawa at pauwi ng pauwi, nagtatrabaho yung asawa. Nananabik lang pala na may mga kasama. No? Libangin mo ang sarili mo, makipag-usap ka sa anino mo, makipag-chess ka sa anino mo, huwag mong istorbohin yung nagtatrabaho. Diba? Huwag lagi na lamang na pagka mayroong kinikita, pitasan ng pitasan at hingan ng hingan. Yan ang dahilan. Kaya marami po sa ating mga kababayan na wala ng gana na magnegosyo, mag-agrikultura, magmumuhunan, maghanap buhay sa dami ng nangingikil, sa dami ng humihingi, tinatamad na tuloy yung iba magtrabaho.